Hindi pa man nakababangon ang ating po mga kababayan sa matinding paghagupit ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan, abay sumipa na ho ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng gulay, manok at ilan pa sa mga pamilihan. Kaya naman kahit na hindi naapektuhan ng mga sakuna ang tulad nating ordinaryong mamimili, kailangan pa rin dumiskarte para may makain at maihain sa pamilya. Problemado rin ang ilan po nating mga tindera at tindero kung saan sila kukuha ng mura at mga sariwang paninda. Kunin natin ang mga sentimento ng ilan po nating mga kababayan sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Kaya sa Alex at Ali, alam mo, hindi lang yung mga mamimili yung problemado, kundi pati yung mga nagtitinda. Dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, kagaya na lang ng mga gulay at maging yung karne ng manok sa mga pamilihan. Dahil na rin yan sa epekto na magkakasunod na bagyo. Para mapagkasya ang budget pamalengke, dumidiskarte na lang ang ilang mamimili. Gaya ni Aling Estrella. Kung dati kilo kung bumili, ngayon kalahati na lang, minsan tumpok na lang kung saan mas makakamura. Titipirin mo kung saan magkakasya, kung pwede, hingin kalakalat. Ang bibilin mo na lang yung balat, doon ka makakamura. Kaya yung medyo tumpok-tumpok ka. Pero maayos. Wala tayong magagawa. Ang gandun lang talaga eh. Kung hindi ka naman, anong gagawin mo kung hindi ka kakit sa ganung presyo. Matapos kasi ang magkakasunod na hagupit ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan, nagtaasan ng presyo ng bilihin. Sa palengke na ito sa Maynila, ang isang buong manok, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo. Sabi naman nagtitinda, mataas na rin kasi ang kuha nila sa supplier. Ngayon, 154 ang kulang. Dati, 135. Kasi nga, na kinukulang na raw ang supply, gawa na nga ng bagyo. Sa mga probinsya, wala na masyadong ma-harvest na manok. Yun ang naging problema namin. Sa isda naman, pahirapan daw kumuha ng sariwa ngayon dahil sa katatapos na bagyo. Mga prose na isda ngayon. Diba? Puro prose, walang sariwa. Yun lang ang problema natin. Walang sariwa. Frozen lahat. Walang dumating na sariwa. Puro naka-stack sa freezer yan. Sa mga frozen na isda, hindi naman tumaas ang presyo. Meron pa rin namang mabibiling sariwang isda sa ibang tindahan. Yun nga lang, tumaas ang presyo. Ang presyo ng ilang gulay na galing sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, nagtaasan na rin. Ang iba kasi sa malayong lugar pa galing, kaya medyo, syempre, nagbabayad sila ng traffic. Daing na mga nagtitinda, hirap din sila sa pagbebenta. Syempre hirap kasi marami din magreklamo bakit ang mahal. Binababaan na lang po, magkano na lang po yung ano. Kahit may konting tubo na lang, okay. Pinakamalaking itinaas ay sa sibuyas at kamatis na nasa 60 pesos ang taas kada kilo. Hindi naman nagbago ang presyo ng Highland vegetables. Wala namang naiulat na paggalaw sa presyo ng mga karne ng baboy. Batay sa ulat ng Department of Agriculture, umabot sa 188.2 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura. Yan ay naitala sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Northern at Western Samar. Balik sa inyo yan, Alex. So anong paliwanag dyan ng kagawaran na Mads dahil meron tayong umiiral na price freeze? Ano yan? Ayan ba'y artificial o abnormal na pagtaas lamang? Alam mo, Alex, kanina isinusubukan natin makuha yung panig ng Department of Agriculture kung ano nga yung gagawin dito sa pagtaas na to ng presyo. Dahil ang sabi ng mga mamimili, kung susunod sila doon sa price freeze, paano naman sila? Wala na silang kikitain at yung kanilang mga pinagkukuha ng supplier, nagtaas din naman ng presyo. So wala rin silang choice, kundi kahit papaano ay mapilitan magdagdag para kahit paano kumita rin naman sila at meron din naman silang maipakain sa kanilang pamilya. Sa panig naman ng mga bumibili, Mads, kumusta ang kanilang obserbasyon? Tumaas rin ba ang kanilang gastusin?
Yes, Alex. So, tumaas din daw. Kaya lang wala rin naman silang magagawa dahil kailangan nilang bumili ng pagkain. Kung kaya kanya-kanyang diskarte na lang. Yung iba nga nakakausap natin kanina, kung dati kilo yung binibili, yung iba kalahati na lang, yung iba tumpok na lang kasi mas mura daw yun. Yung iba yun, kung namamalengke ka, yung mga nababalatan na, halimbawa yung mga ginagamit sa pagluluto o paggigisa, yung nabibiling bawang, sibuyas, yun daw ay nabibili nila ng mas mura-mura ng konti. Kung yun nabalatan na at nabibili nila ng tumpok. Okay, maraming salamat sa Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa pamilihan, dyan o sa lungsod ng Maynila.